Isang mapagpalang Miyerkules ng gabi, mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat muli tayong nagkita-kita at nagkasama-sama sa oras pong ito. Pasensya na po last week kung medyo na-delay yung atin pong pagpo-post sa atin pong MP3 at ako po ay speaker sa camp at ang pinost po ay yun nga pong activity at yung preaching nga po during that camp. Ngunit ngayong gabi ay balik na po tayo sa ating regular na pagpo-post ng atin pong midweek praises, preachings, and prayers. So, kumusta na po kayo mga kapatid? Kumusta na po ang botohan dyan sa inyo? Sino na po ang panalo? Yun po bang inyong mga ibinoto? Mga ipinanalangin? Yun po bang lumabas? Or iba? Marahil marami sa atin ang nagulat sa resulta. Ngunit, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13 verse 1, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. So, kahit na hindi natin gusto, yung mga nanalo, ay atin po siyang sundin, ipanalangin na siya po ay manguna ng ayos, ng tama, at tuparin ng mga pangako, sapagkat ayon nga po sa Romans chapter 13, ang Diyos ang naglagay sa kanila. So, nawa ngayon pong gabi ay handa na po tayo na makinig ng salita ng Diyos, kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Matthew chapter 13 verses 1 to 8, and then tayo po ay pupunta sa verses 18 to 23. At pakinggan po natin ang magbabasa nito. Chapter 13. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow, but when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Okay, pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na amin po mapapag-aralan ulit ang iyong salita. Salamat po sa kalayaan, salamat sa lakas, salamat sa katalinuhan na nagbubuhat, Panginoon, sa inyo. Tunay po, Panginoon, na wala kaming kakayahan na unawain at gawin, Panginoon, ang inyo po, Panginoong mga salita na amin pong binasa. Kaya, Panginoon, kami humihingi ng tulong sa inyo, turuan mo kami, at bigyan kami ng lakas, Panginoon, para gawin ito sa amin pong buhay. Makita namin ang kahalagahan nito at gawin naming bahagi ito ng amin pong buhay. Sa pagkatlat ng ito, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung first time ko po na nag-aral mag-drive, dahil ako po ay may budget noon, ako ay nag-enroll sa isang driving school. Kasi sabi ko, ayoko mag-aral nung tinuruan lang ako ng kung sino-sino. Kasi sigurado, hindi ganun kaayos ang ituturo sa akin. So, ako po ay nagdesisyon na mag-enroll sa isang driving school. At yun nga po, tinuruan niya ako ng una, kung paano magto-troubleshoot, pagka nagka-problema sa daan, ano ang iyong mga kukumpunin para hindi ka maabala, at magtuloy-tuloy ang iyong
pagbabiyahe. At yun nga, tinuruan ako kung paano mag-drive. Paano gamitin ang silinyador, ang preno, ang mga direksyon, ang mga ilaw, at yung coordination and timing ng paa, ng kamay, ng mata, ng tenga. So sa madalit sabi po, ay after 5 sessions, ay ako po ay natutong mag-drive. Ang problema lang po, after that driving school, after that driving lessons, wala naman akong sasakyan. Kaya ang nangyari, ay nalimutan ko rin kung papaano ang pagdadrive. Kaya after a year, nung may budget po ulit ako, nag-driving lessons po ulit ako. Pero, sa kasamaang palad po, hindi ko rin po ito nagamit or nawalan din ito ng kabuluhan sapagkat wala naman akong sasakyan na idadrive. So, ang ibig sabihin, kumbaga, ang masasabi ko po doon sa aking pagdadriving lessons na yun ay kulang ako sa preparasyon. Di po ba? Sapagkat kung ikaw ay well prepared sa pag-aaral ng pagdadrive, dapat hindi ka lang may pang-driving lesson, kundi dapat mayroon ka ring sasakyan. Sapagkat kung wala noon, ay mawawalan ng halaga yung iyong oras, yung pera, yung lakas mo, ng pag-aaral na mag-drive. Ngayong gabi mga kapatid, ganyan din po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pag hindi tayo handa, pag hindi handa ang ating puso, ang ating isipan, sa pakikinig ng salita ng Diyos, mawawalan po ng kabuluhan itong ating pagtitipon na ito pong pag-exert natin ng effort, para makadalo sa pagtitipon at sa ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya magtataka tayo sa maraming mga Kristiyano na ang tagal na nila na nakikinig ng salita ng Diyos pero napakabagal pa rin ng progress. Ang isang dahilan po na aking nakikita ay dahil sa kulang sa paghahanda, lack of preparation. Ngayong gabi mga kapatid, handa ka ba? Or pinaghandaan mo ba itong pagtitipon na ito? Or sa bawat pagtitipon, pinaghahandaan mo ba ang pakikinig ng salita ng Diyos? Inihahanda mo ba ang iyong isipan, ang iyong puso, sa iyong mga maririnig? Sapagkat kung hindi ka handa, ay hindi din natin mai-enjoy, hindi rin natin ma-appreciate ang salita ng Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay tungkol po sa isang parable ng Panginoong Hesukristo na tumatalakay sa kondisyon ng puso ng mga tao sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. At nawa sa ating pong pag-aaral nito ngayong gabi ay ating pong masuri, ating pong maihanda ang ating pong puso every time na tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos upang ang purpose po ng salita ng Diyos kung bakit ito ay ating narinig ay mangyari, ma-accomplish po sa ating pong buhay upang magkaroon po lagi tayo ng excitement and hunger. Ito po ay paglalaanan parati natin ng oras. Ipaprioritize po natin sapagkat nakita natin ang kahalagahan nito sa ating pong buhay. Mangyayari lamang po yan when we are always prepared. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang atin pong pag-aaral, the parable of the sower. Okay? The parable of the sower. Ayon sa mga Bible scholars, ito ang unang-unang parable na sinabi na ikwinento ng Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng parable? Ito daw ay earthly stories with heavenly meanings. Mga kwento dito sa lupa, pero may makalangit na kahulugan. At kung babasahin natin itong Matthew chapter 13, ay makikita natin dito kung bakit ang Panginoong Hesukristo, karamihan ng kanyang mga teachings, ay laging may parables, or talinhaga. Gumagamit siya ng mga earthly illustrations, para ituro, sa mga tao at maging sa atin ngayon para mas maintindihan natin ang kaharian ng Panginoon. So dito po sa very familiar na parable na ito, the parable of the sower, ay may makikita po tayong tatlong nilalaman, ng parable na ito ng Panginoon. Ang una ay the information about the parable of the sower. Ano yung mababasa natin dito, sa parable na ito? Ang una, makikita po natin sa verse 3, ang sabi diyan,
Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. Okay? So, ang una na makikita natin ay yung farmer or yung sower. No? Yung magsasaka o yung maghasik. And then, ang pangalawa na makikita natin ay yung kanyang seeds. No? Yung kanyang mga binhi na dinadala. And then, ang sunod na makikita po natin dito, ang sabi sa verse 4, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on the good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. So makikita po natin dito yung tatlong informations about this parable. Una, yung sower or yung farmer na naghahasik. And then pangalawa, yung seeds na kanyang ihahasik. At yung soil or yung mga lupa na kanyang paghahasikan. At nakita natin dito na iba-iba. Yung isang soil ay, ang sabi dyan, sa pathway or sa isang tigas na daan, nahulog yung mga binhi. At pagkahulog nito, agad yung mga ibon ay tinuka ito. And then yung pangalawa, nahulog sa mga mabatong lugar, na konti lamang ang lupa, kaya hindi siya masyadong kumapit yung ugat niya. Na pagdating ng init, ito agad ay namatay. And then yung isa naman ay nahulog sa dawagan or maraming mga damo, na nung lumaki ito at kasabay yung mga damo, kumbaga ito ay na-choke o nalunod o namatay din, kumbaga naagaw ng mga damo yung mga nutrients na dapat para sa kanya, kaya siya ay hindi rin lumago. And then yung huli, yung pang-apat, na binhi ay napapunta sa magandang lupa, kung kaya't ito ay namunga ng napakarami. Okay? So, yan ang makikita natin dito sa parables na ito. At yun nga, nung ito ay sinabi ng Panginoon sa Kristo, ang daming hindi nakaintindi kung anong ibig sabihin. Although, alam nila ito, itong pangyayari ito, kasi common na nangyayari ito nung panahon na yon sa kanilang pagtatanim. May mga natatapon talaga sa daan, may natatapon talaga sa mga batuhan, sa dawagan, at sa magandang lupa. At alam din nila yung mga resulta nito, na yung nasa daan talagang tutukain talaga ng mga ibon, yung nasa batuhan mamamatay talaga agad yun, yung nasa mga damuhan mamamatay din yun, at yung nasa magandang lupa ay mamumunga talaga. Okay? Ngunit hindi pa rin naiintindihan ito ng mga tao, kung kaya't pagdating dito sa verse 18 ay makikita po natin yung pangalawang content ng parable of the sower. Ang una, nakita natin yung information about the parable of the sower. May nakita tayong tatlo, the sower, the seeds, and the soils. And then, ang interpretation ito. At salamat sa Diyos sapagkat ni-reveal ito ng Panginoon sa mga apostol, sa mga naniniwala sa Kanya. Although sinabi niya, hindi niya ito i-reveal sa lahat. I-reveal niya ito dun sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, mari-reveal sa iyo, mauunawaan mo ang mga salita niya kung patuloy natin itong pag-aaralan at patuloy nating ihahanda ang puso at isipan natin sa pakikinig sa kanyang salita. So pagdating dito sa verse 18, ni-reveal ng Panginoon ano ang kahulugan nitong sower, nitong soil, nitong seeds at saka nitong soil. Ang sabi niya, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. And then, the one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time.
When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who receives the seed that fell among the thorns in the man is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. So nakita natin so yung seed Okay, so dito pinakita ng Panginoong Hesukristo kung anong kahulugan nitong nakita natin dito sa parable of the sower, yung information na nakita natin, yung sower, yung seed at saka soil, So dito makikita po natin na yung sower ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo or kung sino man yung naghahasik o nagbabahagi ng salita ng Diyos. At yung seed dito, ito ay ang Word of God. Okay? And then yung soil, ito yung puso ng mga tao. Ito yung response o yung tugon nila sa seed na kanilang nakuha. Na kanilang natanggap, Ito yung kondisyon ng kanilang puso. Okay? So makita natin na yung una yung unang soil, yung seed na natapon sa pathway ay parang isang tao na pakinggan pero napakinggan yung magandang balita pero hindi niya naintindihan or inignore niya, hindi niya pinansin or in short reject niya. Ang gagawin agad ng dyablo ay tutukain agad yung mabuting balita na itanim sa kanya, Talagang ang gagawin ng dyablo ay pipilitin na makalimutan or patuloy niyang i-reject yung word of God. And then ang pangalawa na makita natin na interpretation sa pangalawang lupa, yung isang tao na nakatanggap ng binhi sa rocky places, ay ito naman yung nakarinig ng mabuting balita at tinanggap niya agad ito ng masigla. Pero nung nakaranas siya ng persecution, nakaranas siya ng kapighatian because of the word na kanyang na-receive, siya ay nag-give up na agad. So ito daw yung mga tao na nung sinera ng gospel, tinanggap nila, pero hindi na i-follow up. Okay? Kaya magandang paalala ito sa atin. Once na tayo po mag-share ng gospel, dapat nasa isip natin na i-follow up ang mga ito. Sapagkat pwede nilang tanggapin ang Panginoon, ang mabuting balita right away. Kaya lang, pagka hindi natin i-follow up, sila rin ay lalago, sila din ay mawawala. Katulad po nitong taong ito na nakarinig ng salita ng Diyos na ang illustration ng Panginoon ay binhi na nalagay sa mabatong lugar. And then ang pangatlo ay yung isang binhi na napapunta naman sa mga madawag na lugar. Ito naman daw ay yung isang tao na nakarinig ng mabuting balita, ngunit ang ngailangan ng mundong ito at yung pandaraya ng kayamanan ng mundong ito ang parang pumigil sa kanya, Kumbaga ito yung mga tao na nung maka-experience sila ng kahirapan sa kanilang pagsunod sa Panginoon, Kumbaga parang ito yung mga tao na sa kanilang pagsunod sa Panginoon, ay kumbaga na out of focus sila, mas na-focus sila doon sa mga pangangailangan, sa mga pangamba, mga worries ng mundong ito, at na-focus sila sa materialism. Tandaan natin mga kapatid, hindi masama na pag-isipan natin, pagplanuhan natin kung paano natin matutugunan yung atin po mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin po masama na mag-asam tayo ng mga material na mga bagay. Ngunit, kung ang atin pong atensyon ay mafo-focus dito, at hindi sa Panginoon, kung ipa-prioritize natin ang mga bagay na ito, mga material na bagay, itong mga needs natin, kaysa sa Panginoon, kung iisipin natin mas mahalaga pang magtrabaho na lang, kumita ng maraming pera
kaysa sa maglingkod sa Panginoon, dun po magkakaroon tayo ng malaking problema. At yun, katulad po nitong sinasabi sa parable na ito, ganito ang kondisyon ng puso ng isang tao na out of focus, no? At yun nga ang mangyayari, hindi rin po siya mag-grow. Hindi niya ma-experience, hindi niya ma-appreciate ang blessing ng salita ng Panginoon. And then ang pang-apat, itong magandang lupa ay isang tao na napakinggan niya, naunawaan niya, at isinagawa niya yung salita ng Panginoon. At anong sabi dito? Ito ay namunga, no, ng marami, no, 160s and 30 times what was sown. Ang ibig sabihin po nito, yung kanyang natanggap sa Panginoon, sinabuhay niya, at yun, natanggap niya ang maraming pagpapala ng Panginoon. At hindi lang yun, no, ang ibig sabihin po nito, yung iba ring mga tao, no, na nakakasalamuhan niya, no, ay pinagpala din through him. So dito po makikita natin po ang kahalagahan ng preparation, no, ang kahalagahan ng atin pong heart condition, no, sa atin pong pakikinig ng salita ng Panginoon. At makikita rin natin dito kung ano ang ibubunga, no, pagka tayo po ay handa sa pakikinig ng salita ng Diyos, no po. At pag hindi rin tayo handa, no, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakita rin natin at ipinakita dito ng Panginoong Hesukristo ang mangyayari. Di po ba? So, ngayong gabi, alin kaya yung puso natin dyan? No? Yung pathway, yung rocky places, no, or yung thorny places, or yung good soil. No? Siyempre, gusto nating lahat yung good soil. Ngunit, aminin man natin o hindi, madalas hindi tayo maabot sa good soil, no, pagka tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sana pagkatapos ng mensaheng ito, maalala pa rin natin itong ating napakinggan. Sana ito po ay hindi katulad nung seed na napalagay doon sa pathway, na pagkatapos na mapakinggan ay tinuka agad ng mga ibon or tinuka agad ng dyablo sa atin. Sana maalala natin at maisabuhay natin ang salita ng Diyos na atin pong napapakinggan every time na tayo po ay magkakatipon-tipon. Ano po? So nakita po natin yung dalawang contents, ano? Ang una, the information about the parable of the sower. Second, the interpretation of the parable of the sower. And then ang pangatlo, the internalization, no? The internalization of the parable of the sower, or ang atin pong pag-apply nito, pag-internalize, ano? Paano ito makakatulong sa atin? Ang una, yun nga po, yung paulit-ulit yung sinasabi, we need to be prepared. Ang itinuturo nitong parable na ito sa atin ay preparation, no? We need to be prepared. Every time na makikinig po tayo ng salita ng Diyos, we need to be prepared, no? Pag Sundays po, kayo po ba ay nagpe-prepare bago kayo pumunta sa church? Or kailan kayo nagpe-prepare, no? Yung iba po, Saturday pa lang nagpe-prepare na sila, no? Kayo po, nawa, ang bawat isa sa atin, no, malayo pa lang ipini-prepare na natin, no? Sineset na natin yung ating isipan upang may distractions man na dumating, hindi po tayo maapektuhan. At yun nga po, once we are prepared, no, to listen to God's word, mangungusap, mapapakinggan natin, mauunawaan natin, at magagawa po natin ang kanyang salita. At pagka nangyari po yun, katulad po ng sabi ng verse 23, he produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. No? Makakatanggap po tayo ng mga blessings from the Lord. Okay po? So, yun po ang una na dapat nating ma-realize dito, ma-internalize dito. We need to be prepared. Kaya mga kapatid, sana kung hindi po natin ito nagagawa, no? Hindi po natin ito nagagawa o hindi tayo conscious dito, we need to be, kailangan po nating maging intentional. Ano po? Let us be prepared para mangyari po ang purpose ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Ang pangalawa na pwede nating internalize from this parable, hindi lamang preparation but persistence, no?
persistence, pagtsatsaga. Okay? Sa pagbabahagi ng Panginoong Hesukristo ng 4 na response at kondisyon ng puso ng mga tao, makikita po natin na sa ating pag-share ng salita ng Diyos, may mga tao na parang dun mo ibinahagi sa pathway or sarado ang puso. Meron kang mamimit na parang sa rocky place mo nilagay, yung talagang tumanggap, pero saglit lang na niya na-enjoy yung salita ng Panginoon, nawala siya ulit, lalo na nung siya ay naka-experience ng pagsubok. Meron din po na masisharean tayo na tatanggapin niya yun, magpapatuloy siya, kaya lang bigla siyang ma-out of focus. Okay? And then ang pang-4, makakatagpo talaga tayo at makakatagpo kung tayo magpapatuloy ng magandang lupa, good soil na mamumunga. So ano po ang paalala sa atin? Persistence, magtiyaga tayo, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong tumigil, huwag tayong magsawa, huwag tayong panghinaan ng loob sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Malay natin, kung binahagi na natin yung isang tao na para bang sa pathway mo binahagi, sa susunod na araw na pagbabahagi mo, parang ang heart niya ay nasa rocky na, o kaya nasa thorny na, or good soil na. Okay? So, para sa akin po, may timing parati ang Panginoon. Katulad ko po, nung ako po ay unang-unang nakarinig ng salita ng Diyos, ayaw ko talaga siyang pakinggan. Hindi pa ako ready. Parang itinapon sa akin yung binhi. Parang ang puso ko that time, nung isinare sa akin yung binhi, ay parang pathway, na ito ay tinuka agad. Nawala agad. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti, lumambot po ang aking puso. At salamat sa Diyos sa mga ginamit niya para magtiyaga, para ibahagi sa atin ang salita ng Diyos. So, ang pangalawa na dapat po nating i-internalize dito po sa parable of the sower is to be persistent sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, ang una, preparation. Second, persistence. Third, at ang panghuli, precautions. Ito ay paalaala or babala na hindi lahat ng sisharean mo tatanggap agad. At hindi lahat ng sisharean mo ay ire-reject ka. Ipinakita ng Panginoon itong 4 na klase ng lupa, na naglalarawan sa kondisyon nga ng puso ng tao, ng tugon ng mga tao. Ito ay pinakita niya para hindi tayo ma-discourage sa ating pag-share ng Word of God. Na, kumbaga, makikita mo talaga itong 4 na ito. Na hindi ibig sabihin na failure ka. Kundi, tinuturuan ka lang ng Panginoon, na magpatuloy lang. Huwag tayong tumigil kasi ang utos naman sa atin ay i-share ang salita ng Diyos. Ihasik, ang binhi ng mabuting balita. So, ngayong gabi, kumusta na po ang ating puso pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Tayo po ba ay nadi-discourage na or we're still on fire? Nawa itong parable of the sower will encourage us to keep on sharing the seed of salvation sapagkat hindi po yan masasayang. Kung tumalbog man yan ngayon, sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga panahon, matatagpuan din niya yung magandang lupa. At ang Panginoon po ang gagabay sa atin para maabot natin yung stage na yun. So ngayong gabi may nakita po tayo na 3 nilalaman nito pong parable of the sower. Ang una yung information about it, yung nakita natin yung sower, yung seed at saka yung soil, and then nakita natin yung interpretation nito, na ang sower ay ang Panginoong Hesukristo at yung mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos, and then nakita po natin yung seed, ito po ay ang Word of God, at ang soil, ito nga po yung kondisyon ng puso ng mga tao, yung kanilang pagtugon pagka sila inyong binahaginan. And then ang pangatlo at ang panghuli, the internalization. Ano po ang pwede nating i-apply, matutunan sa parable na ito? Una, we need to be prepared.
preparation is the key. Para ma-appreciate po natin ang salita ng Diyos, no? Para po ito'y mamunga sa atin pong buhay, maging blessing tayo sa iba, we need to be prepared to listen and understand and do His Word. Okay po? Sana po yan ay manatili sa atin. Bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, we will always pray that God will prepare our hearts and our minds. Okay po? And then ang pangalawa ay persistence. No? Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, no? Na magbahagi ng salita ng Panginoon, huwag tayong magsawa na makinig ng kanyang salita. Sapagkat through hearing, listening, and doing His Word, we will experience God's blessings. Ano po? And then ang panghuli, precautions. Sana po ito ay maging babala sa atin, no? At paalaala sa atin na may iba-iba na pagtanggap ang tao. Na pagka hindi tinanggap yung ating shinare, ay sana hindi natin maisip na tayo ay nabigo or nagkamali. Kundi nawa, ito ay mag-encourage sa atin to keep on going. So mga kapatid, ngayon pong gabi, let's keep on listening, understanding, and doing God's Word, and let us not be tired in sharing it to others. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa paalala mo sa parable na ito. Salamat po sapagkat itinuro ito ng Panginoong Hesukristo para maging handa kami at kami ay maging masipag sa pakikinig at pagbabahagi ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y maging encouragement sa amin at magbigay ng kasiglahan sa amin, Panginoon, na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mabuting balita, lalo na sa mga tao na nangangailangan po nito. Salamat po sa salita mo na aming narinig. Nawa ito ay magbunga ng marami sa amin pong buhay. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful